Kamusta, mga kaibigan? Welcome back to online class dito lang sa The Flyers TV. Ang ating paksa ay tungkol sa West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong mga topic, i-like mo itong video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe upang manatiling updated sa ating mga susunod na video. Break time of 5. Magpatuloy tayo. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating karagatan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito ay mas kilala sa tawag na EEZ ng Pilipinas o Philippine Exclusive Economic Zone na kinikilala bilang batayan ng mga hangganan ng mga teritoryo ng bawat bansa sa mga karagatan. Ito ay may layong 200 nautical miles mula sa dalampasigan ng ating bansa. Ito ay pangdaigdigang batas na nakasulat sa UNCLOS. UNCLOS is the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, also referred to as the Law of the Sea Convention. UNCLOS is an international convention that sets out the legal framework for the seas and the oceans by defining the rights and obligations of states parties with respect to the maritime environment. Napakahalaga nito sa ating mga Pilipino lalo na, at tayo ay napapaligiran ng katubigan at may mga kapitbahay tayong mga bansa na may sariling EEZ. Maraming Pilipino ang umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan. Ang West Philippine Sea ay hindi lang isang lugar sa mapa. Ito ang ating sariling teritoryo na tayo lamang ang may karapatan. Formal lamang itong tinawag na West Philippine Sea noong panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino, pero ito mismo yung karagatang napapaloob sa ating EEZ. Kaya baguhin man ang pangalan nito, may tiyak naman itong lawak o sukat na tanging Pilipinas lang ang may solong karapatan. Bahagi ito ng ating kasaysayan, kultura, at kung sino tayo bilang mga Pilipino. Matagal nang nangingisda at naglalayag ang ating mga ninuno sa mga tubig na ito. Maraming isla at bahura sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga ito ay inaangkin ng Pilipinas at iba't mga bansa tulad ng China. Mahalaga ang issue ng West Philippine Sea sa bawat Pilipino. Kailangan nating malaman ang mga katotohanan at ipaglaban ang ating mga karapatan sa ating teritoryo. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay naglalayag na sa West Philippine Sea. Sila ay mga bihasang mandaragat na gumagamit ng mga bangka at balsa. Sila ay nangingisda at nakikipagkalakalan sa mga kalapit na bansa. May mga ebidensyang nagpapakita ng sinaunang kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Tsino. Nakakita tayo ng mga artipakto tulad ng mga palayok at alahas na nagpapatunay nito. Ipinapakita rin ng mga lumang mapa na bahagi ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ito ay nagpapatunay na may malalim na koneksyon ang ating mga ninuno sa dagat na ito. Ang kanilang mga paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay nagpapakita kung gaano sila kahusay at katalino. Ito ay patunay na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ang Pilipinas ay may historical at legal na batayan para angkinin ang West Philippine Sea. Ito ay nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Ayon sa UNCLOS, ang isang bansa ay may karapatan sa mga katubigan sa paligid ng kanyang teritoryo. Ito ay tinatawag na Exclusive Economic Zone, o EEZ. Kasama sa EEZ ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, may karapatan tayo sa mga likas na yaman na matatagpuan doon. Bukod sa UNCLOS, may mga historical na dokumento rin na nagpapatunay na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas. Ito ay mga mapa at dokumento mula sa panahon ng Kastila at Amerikano, kaya't malinaw na ang Pilipinas ay may karapatan sa West Philippine Sea. Ito ay batay sa pandaigdigang batas at kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at iba pang mga bansa, lalo na ang China, tungkol sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinaka-controversial na pangyayari ay ang pagkuha ng Sina sa Scarborough Shoal noong 2012. Ito ay isang bahura na matatagpuan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. May mga ulat din ng mga barko ng Sina na nagbabanta at nanghaharas sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, may mga pagsisikap din na lutasin ang issue sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa kaso nito laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Ang desisyon ng korte ay nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea. Gayunpaman,
hindi kinikilala ng Sina ang desisyon ng korte. Mga ka-flyers, ang West Philippine Sea ay sadyang atin na walang sinumang bansa ang may karapatan dito. Kapag lumagpas ka na sa 200 nautical miles, iyon ang maaring angkijin ng ibang bansa kung papasok ito sa kanilang EEZ o 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. International waters na ang hindi masasakop ng hangganang ito. Salamat ka-flyers sa panunood at nawa ay may natutunan tayo. Like our video and subscribe our channel at i-click mo ang notification bell to keep you updated. See you ka-flyers sa susunod na video.